Para sa atin. Minsan kasi, sabagay, hindi mananampalatagin talaga eh. Pag yung manugang pupunta sa pinupula, tamad-tamad naman to, ang naman to, ganyan, maraming masasabi eh. Kasi naalala ko tuloy yung pastor. Yung ginawa pa ng pastor ay kabutehan. Oo, Kabutehan. Kasi kabuti. ko siya ng nakatawag po yun na kabutehan. Oo, kabuti. Kalimitan kasi ang magbilang hindi magkasundo. Pero sabi nga ito sa Biblia, dapat ang gayahin natin si Ruth at si Noemi. Ibig sabihin, kapag ang bilan mo, kung ikaw nakikisama sa bilan mo, yun nga, sinasabi mo, siya yung reyna. Pero pag nakapagod na siya, ang reyna na, yung oo. Kaya dapat talaga siguro, paghiwalay. Para matutunin yung manugang mo. Tama naman talaga, di ba yun ang unang sinasabi ng sa ating Panginoon? Kung tayo yung mag-asawa, dapat humilawala eh. Para matututo yung ano pagganto. Halimbawa, pag pumisa ka sa binan mo, hindi mo alam kung magkano yung gasto sa kuryente, sa tubig, lahat ng mga kailangan, di ba? Pero pag maghiwalay ka, na doon yun, magtitipid ka na eh. Titipid ako sa tubig, titipid ako sa kuryente, tulad sa bahay namin. Pag pumunta sa siya, pupunta yung siya, kahit wala ng tao, di ba? Hindi nagtitipid dahil nandun sa kanya kasama yung bidan eh. Pero pag naghiwalay ka na matututo, lahat ng mga bagay matutunan mo eh. Di ba? Paganda talaga yung dahil sabi ko, kung ano yung ginagawa mo, ulam mo naman asin, wala ka problema dahil kayo lang masawa eh. Pero pag nandun ka sabihin, ulam mo asin, di ba? Ulam natin asin. Di ba? Maganda talaga, hiwalay talaga. Kaya, inintahan talaga yung mag-asawa. Dapat kung mag-asawa, dapat talaga maghiwalay talaga. Para matututo sa lahat ng mga bagay. So, magtitipid, lahat ng mga bagay, matutunan natin eh. Kung may ugali yung manugang mo, tanggapin mo. Oo, talaga. Kasi manugang mo na yan eh. Kahit baliktarin mo, nandyan na yan. Oo. Dapat mahalin mo kung meron siyang ugali. Hindi maganda. Ipakita mo na ikaw maganda ugali mo. Para magsusunod siya na, ay, dapat pala ganito ugali ko. Kasi mabuti yung meron mo. Hindi yung masama yung ugali ng meron mo. Ang problema pa naman dito, yung ugali ng manugang mo, ikiwento pa sa iba, di ba? Ganyan, di ba? Napaparin mo talaga yung manugang mo kahit may ugali man siya na hindi. Saka, pag Pakita mo pa rin na mahal mo pa rin siya. manugang mo talaga, hindi pa nakilala sa Panginoon, bibig ko talaga yung mga ugali. Pero pag nakakilala sa Panginoon, yun, magkaroon tayo ng unahin tulad din mo yun. Diba? Napakaganda. Ang pinto, pag-iwin. Mahalin talaga. Importante na ito pagmahalan eh. Pagmahalan ng ginan sa kanunugan para wala problema. Masaya. Rin natin si Noemi. Oo, tama. Tayong mga ginan, gayaan natin siya, Noemi. Mga ginan. Ginan babae. Ginan babae ba? Ginan lalaki? Hindi po, wala po. Nalayan at nakapagkapon nating pangalanan. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa bawat isa na nakadalo sa aming pag-aaral ng salita Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa sa aking Panginoon na kami ang Diyos matututo sa iyong salita Panginoon, lumalakad ayon sa iyong kalooban Panginoon. Lord, sa pag-upisa naming mga gawain Panginoon, tagubilin namin sa iyo Panginoon, ikaw na po bahala Panginoon sa kabuuan naming mga gawain ng Diyos. Maraming salamat Panginoon sa kanyang kabutihan, sa pagbigay mo sa amin ng kalakasan, na nakadalo kami Panginoon sa aming pananambahan. Purihin ka, Diyos, at dakilang ka sa mga ito, dinalangin namin sa iyo, Ma, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Wow, ang ganda.
chapter 8. Ibon tayo ng isang naman. Ngayon, isang pa kung may boss na naman natin sa'yo. Boss na salamat niya. Sa aming pagkakataon ng bilang sa kapangunan ng Panginoon ng Luway. Palain po namin ang Diyos na ipagkaisis dito ang at may nakapagkas sa Panginoon bilang kailangan. Maraming salamat Panginoon sa patuloy na bumibigay mo sa amin ng pribileyo na ikaw tayo nagpurihan ang bayan sa salamat sa salamat. Kaya Panginoon, binabalik namin Panginoon lahat ng pagpuri at salamat sa tayong pangalan ng Jesus. Amen. Magandang mga po ulit sa ating. Hindi po tayo kayo. Maraming mga Biblia yan. Sulit natin ang Biblia dahil ito yung pangatlong linggo na natin itong ginagawa na pakinggan natin mga gawain sabay-sabay natin magbabasa ng kanyang mga salita. Maraming mga Biblia dyan. Kung wala kayong Biblia, kung may mga cellphone, Awit chapter 3. Awit chapter 3. Kaya po kung meron na tayo, sabay-sabay tayo magbasa sa kanyang salita. Ang pamagat dito, panalangin sa umaga. Sige po. O Yahweh, napakamarami kong kaaway na sa akin ay kumakalaban. Ang lagi nilang pinag-usapan, ako raw, o Diyos ay di mo tulungan. Ngunit ikaw, Yahweh, ang aking sanggalang, hinibigyan mo ako ng tagumpay at karangalan. Tumatawag ako kay Yahweh at humingi ng tulong. Sinagot niya ako mula sa banal na bundok. Ako'y nakakatulog at nagigising. Buong gabi si Yahweh ang tumitingin. Sa maraming kaaway di ako natatakot. Magsipag abang man sila sa aking palibot. Yahweh aking Diyos, ligtas mo ako. Parusahan lahat ang mga kaaway ko. Kapangyarihan nila ang iyong gibopo. Si Yahweh ang magbibigay ng tagumpay. Pagpalain mo nawa ang iyong bayan. Puri ng salita ng Diyos natin binabasa. Malagin po tayo. O Diyos naman namin na makapangyarihan sa lahat. Diyos, sa umagang ito, kami ay sama-sama, dumudulog sa iyong mahal na presensya, Panginoon. Diyos, salamat sa bawat isa sa amin na ang araw na ito, nilalaan, Panginoon, upang ikaw, Panginoon, kasamahin namin, Panginoon, at purihin, dakilain at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan sa pamagitan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa kalakasan, sa mga biyaya, Panginoon, na aming natanggap sa nakalipas na mga araw, O Diyos. Nandyan yung pag-ingat mo sa amin, Panginoon, sa aming papasok sa aming mga trabaho, Panginoon. Sa pagbigay mo sa amin, Panginoon, proteksyon, Panginoon. Sa araw nito, Panginoon, kami, O Diyos, nakakadalo sa pahay mananambahan, Panginoon. Lord, aming talaga sa iyo, Panginoon, ang aming buhay sa oras na ito, Panginoon. Lord, tulungan mo po ang bawat sa amin, O Diyos, na kami, Panginoon, ay lumalakad ayon sa iyong Panginoon. Na kami, Panginoon, ay mananatili, Panginoon, sa iyong mahal na presensya. Maraming mga problema dumating sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming mga suliranin ng Diyos. Hindi lang sa aming pamilya, Panginoon. Maraming suliranin, Panginoon, tungkol din sa mga kanakalapit, Panginoon. Sa mga trabaho, Panginoon. Ngunit, Panginoon, hindi kami sumusuko, Panginoon, sa lahat ito, Panginoon. Amin dinudulog sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga suliranin, Panginoon, sa buhay, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat sa tayo, Panginoon, na Panginoon, matutulong. Iwalaan tayo sa kalooban, Panginoon. So, salamat, Panginoon, sa bawat isa, mula sa mga kabataan, hanggang sa mga katatanda, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming ginagawa, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang makita, Panginoon, sa aming buhay, O Lord. Maraming salamat sa bagay ito, Panginoon, ay pagpatuloy, Panginoon. Samahan mo tayo, Panginoon, itago mo po, Panginoon, ang bawat sa tayo, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon, ang iyong kabutihan, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, makikita, Panginoon, sa aming buhay, O Diyos, na kami, Panginoon, ay
bilang magkakapatid ko, magkaroon pa doon, ng pagkakaisa ko doon bilang mananampalataya ako doon. Lord, maraming salamat sa kabutihan ko yun, ang magpurihin, ang ilahin, at ang bayan sa Espiritu at sa katotohanan ng Lord Diyos. So, dalangin namin sa iyo, Ma, sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa ko magpapangaraw, wala yan. Handa na bumulat ng puri ang ikaw sa ating buhay. I give you all time.
Jesus. Puri ka namin, puri ka namin. Hallelujah, Jesus.
Jesus,
po na ating maurawaan mula sa mga lyric ng ating inaawit. Andun yung hamon o tina-challenge tayo. Ano yung dinadala para ibigay sa atin ng Panginoon ang bawat salita ng pag-awit. Tayo po ay mananalangin ng pagpapasalamat at paghiling sa Panginoon sa ating oras na ito ng ating pagsamba. Tayo po ay dumulog po sa Kanya. Salamat po, Amang Banal, sa iyong kabutihan sa amin. Dahil ang iyong anak ay isinakripisyo mo dahil sa aming kasalanan. Napakabuti niyo po, Ama. Napakabuti rin po ng inyong anak dahil ang kanyang buhay ay sinakripisyo dahil sa aming kasalanan. Yan, narito po kami ngayong umaga, Panginoon. Nais namin magpasalamat sa inyo, Panginoon, sa iyong kabutihan na ginagawa mo po sa bawat isa sa amin. Mga anak mo po na narito na patuloy na naglilingkod sa iyo, dakilang Diyos. Salamat po sa mga kabataan at sa mga senior na narito, dakilang Diyos. Merong pagkakaisa na pag-ibig at paglilingkod po sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming mga pinagpapasalamat, dakilang Diyos. Sa buong isang linggo, naranasan namin ang iyong pag-iingat. Sa araw-araw na aming ginagawa. Sa araw-araw na aming pakikisalamuha sa aming mga kasama na mga hindi mananampalataya, dakilang Diyos. Nawa, Panginoon, makita sa amin ang iyong nais na kami ay tunay na iyong binago. Lord, humihiling po kami ngayong umaga na aming ipagpapasalamat sa iyong dakilang Diyos. Sa aming bansa, Panginoon, aming pinagtatagubilin sa iyo, Panginoon. Huwag mo pong pabayaan, dakilang Diyos, ang aming bansa ito mula sa iyong pagkahawak, mula sa nilagay mong mamamahala, dakilang Diyos. Nais namin ipagkatiwala sa dakilang Diyos sa inyo. Nais namin kami maniwala na bawat isa na hanggang ngayon ay nasa palad mo po kami, Panginoon. Wala pong magagawa kami. Wala pong magagawa ang mga matataas na katungkulan sa aming bansa kung ito po ay hindi nyo hahawakan. Kaya ang dalahan po, Panginoon, samahan nyo po ang mga namamahala sa aming bansa sa inyong pamamagitan, dakilang Diyos. Dadalahin ko rin po, Panginoon, ang aming mga kapatid, mga senior, lahat na may karamdaman, dakilang Diyos. Panginoon, kung ayon po sa inyong kalooban, pagagalingin po ninyo. Ayon sa inyong masalita, kung ibig po ninyo, Panginoon, pagagalingin po ninyo. Kung ibig namin humipo lang sa laylayan ng inyong damit, ay gagaling po ang mga may sakit nito. Ito po ay ginagamit ng mayroong pananampalataya. O salamat, dakilang Diyos. Din sa umagang ito, Panginoon, ang aming materkat, dakilang Diyos, nandun po ang aming pastor, siya po nangunguna, siya po nagsasalita, dakilang Diyos. Nawa, hawakan mo po siya, Panginoon. Ihandle po ang buhay niya, dakilang Diyos, sa kanyang pananalita, sa pagbibigay ng mensahe mula po sa banal na kasulatan na kanyang ibabahagi sa aming mga kapatid sa pulo, dakilang Diyos. At ngayong umaga po, dakilang Diyos, narito po ang aming pastor, narito po ang magbabahagi ng insalta, dakilang Diyos. Nawa po, Panginoon, sa bawat pagbasa ng iyong salita, makita namin ang kaliwanagan, dakilang Diyos, ang iyong sinasabi para doon, Panginoon. Nais namin maunawaan, Panginoon, ang bawat sitas ng salita na iyong binabahagi ay makakumport namin, dakilang Diyos, para kami ay malinaw ang aming pag-iisip, ang aming puso na pagtanggap ng iyong salita. Lord, samahan mo po ang aming pastor na siya mamumuna ngayong umaga sa paghahayag ng iyong salita. Ang lahat ito, Ama, ay aming pinasalamatan sa pangalan ni Jesus na lahat ng sabi namin. Amen.
pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Good morning. Last time ay sabi po ni Pastor Ruben ay na-discuss na niya yung chapter 24 ng Genesis. Ano po? So ngayon pong araw nito ay dadako po tayo sa chapter 25. Chapter 25 ng Genesis. Kalahati na. Kalahati na tayo. 50 chapters po kasi ang Genesis. So ito pong ating pag-usapan ngayong umaga ay Abraham's death and his descendants. Genesis chapter 25. Ang ating pong scripture ay the whole chapter of 25 of Genesis. So basahin po natin yung verse 1, yung susunod po ay kayong bumasa. No? Sabi po sa verse 1, Abraham married again, and his wife's name was Keturah. Verse 2, ready begin. Verse 3, Joksan was the father of Sheba and Dedan. Dedan's descendants were the Assyrians, the Letusites, and the Leumites. Verse 4, Ngayon po Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita, kahit po sa magdaling ng manangin. Nakilang Diyos ang iyong mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng iyong salita. At higit sa lahat, sama-sama na sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Dalangin namin ni Diyos, kayo pong mauna sa bawat isa po sa amin, kayo pong magbigay ng sapat na katalinuhan at nawa tuloy-tuloy namin may sa isip, may sa puso at higit sa lahat, amin pong may sa buhay, ang amin pong pag-aaral. Maraming pong salamat. Ito pong aming sa dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus, ang lahat po magsabi namin. Amen and amen. So, ito pa lang si Amang Abraham, medyo talagang, medyo matindi. Bakit po? First point natin, Abraham took another wife in his old age. Tanda natin mga kapatid, sabi po sa 24, nung mamatay na yung kanyang asawa, si Sarah, ay inihanap niya ng asawa yung kanyang anak na si Isaac. At siya po ay 140 years old na. So nung ipanganak si Isaac, siya po ay 100 years old. Wala namang binabanggit na kumuha siya ng asawa mo eh. Nagkaroon lang siya ng anak sa labas, doon sa katulong ni Sarah. Pero dito sa 25, binanggit na nagkaroon na naman siya ng asawa talaga. Ibig sabihin, pinakasalan niya talaga ito. So sa 25:1, sabi dyan, Abraham married again, and his wife's name was Keturah. So number 2 point po natin, Abraham left everything to Isaac, but also gave gifts to his other sons by Keturah. So ibig sabihin po, talagang pinamana niya lahat ng kanyang kayamanan kay Isaac. Subalit, siya po'y nagbigay din ng mga iba't ibang regalo sa kanyang anak kay Keturah. Sa verse 5, sabi po dyan, Abraham left everything he had to Isaac. So, pinamanahan niya lahat ng kanyang kayamanan. But, sa 25:6, while he was still living, Abraham had given gifts to the sons of his concubines. So, yung kanya pong mga anak sa ibang babae kay Keturah, ay binigyan niya rin ng mga regalo. Ibig sabihin, itong mga regalo ito, medyo mayaman po kasi si Abraham. So, malalaking regalo po ito, malalaking kayamanan din. So, ano pong ginawa niya? He sent them away from his son Isaac to a land in the east. Middle East. So, lahat po ng kaguluhan sa Middle East, nagawa niya mga Abraham. Kasi yung mga magkakapatid,
Kahit yung kanyang naging anak na yung anak niya sa katulong, si Ismael, ay doon din, lumalaki sa Middle East. So yung lahi po lahat ng mga Muslim doon, mga Arabo, yan po ay kapatid ni Isaac sa ama. Kaya napakagulo, no? Away sila ng away. Hanggang ngayon. So sa 7, Abraham lived 175 years. So assuming, mga kapatid, na nag-asawa siya ulit nung mamatay si Sarah, which is 140 years old na siya, ibig sabihin 35 years pa siya nabuhay. No? Doon sa pagkabuhay niya na yun, marami pa siyang naging anak. Imagine ninyo, sa panahon natin, meron pa kayang ganyan. Wala na siguro. May itsanda, nakakaanak pa. Ayan. So sa verse 8, then he took his last breath and died at a very old age. After a long and full life, he joined his ancestors in death. So sino po ang naglibing sa kanya? Sa 9, his sons Isaac and Ishmael buried him in the cave of Machpelah in the field of Ephron, son of Zohar the Hittite. The cave is east of Mamre. Ito yung binili ni Mang Abraham doon sa mga tiga doon nung mamatay si Sarah at doon niya inilibing. No? So doon din siya inilibing. Sa 25:10, this was the field that Abraham had bought from the Hittites. There, Abraham was buried with his wife, Sarah. So, nandun na sila. Pareho, no? Para sa nilibing doon. And then sa 11, after Abraham died, God blessed his son, Isaac, who settled near Bir-lahai-roi. So, si Abraham, nung mamatay na, ay blessed naman ng Diyos yung kanyang anak na si Isaac. Of course, yung kanyang mga anak sa iba, sa ibang babae, ay may pangako din ng Diyos na i-bless din. Kaya nga po, ang bansang Arabo ngayon, napakayaman, ano? Nasa kanilang lahat yung langis. Kasi pangako ng Diyos talaga, i-bless din sila. So number 3, tingnan natin yung lahi ni Ismael. Yung kanyang naging lahi. So 13, so verse 13, sabi po dyan, these are the names of the sons of Ismael listed in the order of their birth. Si Nabayot. Hirap magbitaw. Nabayot. Ito yung panganay ni Ismael. No? At si Kedar, si Adbil, at si Mibsam. Yan, mga pangalan nila. No? Pangalan Muslim talaga yan. Hirap banggitin. Sa 14, Yisma, Duma, Masa. Tandaan niyo mga kapatid, dito pong mga pangalan na to, puro po lalaki ito, no? Hindi po binabanggit yung babae, puro lalaki po ito. Kasi sila ang nagtutuloy ng lahi. And then sa 15, Hadad, Tema, Jetur, Napish, and Kedema. Dami, no? Dami naging anak si Ismael. At yan pong mga anak niya na yan ay naging leader ng kanilang mga tribo. 12 tribo po yan. These are the sons of Ismael and their names listed by their settlements and camps. 12 leaders of their tribes. So parang mga hari po lahat na yan, no? 12. Sila ang leaders ng kanilang tribo. At sa 17, Ismael lived 137 years. So matagal din, no? Nabuhay si Ismael. Then he took his last breath and died. He joined his ancestors in death. So doon din siya nilibing sa libingan nila, Abraham. At sa 18, his descendants lived as nomads from the region of Havilah to Shur, which is near Egypt, in the direction of Assyria. So, ito na nga po yung Middle East. Ano? Doon sila nakatira as nomads. Wala pa silang sariling lugar. No? Kung saan sila abutin siguro, doon lang sila tatayo ng tents. Ano pong ginawa nila doon sa lugar na yun?
They all fought each other. Yung magkakapatid, labanan ng labanan. Away ng away. Kaya hanggang ngayon, ang Middle East, napakagulo. Pero ang number one na kalaban, sino? Israelita. No? Kasi kapatid nga sa ama yan. So, away sila ng away. Yung mga Muslim, gusto nila itaas itong si Ismael. Sabi nga nila, nung inialay daw ni Abraham, yung kanyang anak, hindi raw yun si Isaac. Si Ismael daw yun. So, binabaliktad nila yung kwento, no? Pinalalabas nila ng inialay ni Amang Abraham ay hindi si Isaac, kundi si Ismael. Ayan, yung po kanilang kwento, pero iba pong kwento natin. Yung totoo, si Ismael talaga. Ay, si Isaac talaga ang inialay. No, tingnan naman natin yung naging anak ni Ismael, no? The birth of Esau and Jacob. Sa 19, this is the account of Abraham's son Isaac and his descendants. Abraham was the father of Isaac. Isaac was 40 years old when he married Rebekah. Grabe, no? 40 years old na nung nag-asawa siya. Hey, Rebekah, daughter of Bethuel the Aramean from Padam Aram and sister of Laban the Aramean. Itong si Laban ay kapatid ni Abraham. No? Hindi ako nagkakamali, no? So, mag-anak niya ito eh. So, doon siya pinakuha ng asawa doon sa mga kamag-anak niya. Kasi doon siya galing. Nung tinawag siya ng Diyos, na sinabi niya, pumunta ka sa lugar na gusto kong puntahan mo at ito ay magiging pamana ko sa iyong lahi. Sabi ng Diyos. At siya po'y umalis doon sa Padan Aram na yun. Kaya ang tawag, Aramean, no? Kay Bethuel at si Laban. So, away nga po ng away, no? Hanggang ngayon, away pa rin sila ng away. So, sa Genesis 25:21, Isaac prayed to the Lord for his wife because she was childless. The Lord answered his prayer and his wife Rebecca became pregnant. Parang naulit yung storya, no? Ang tagal na nila mag-asawa, hindi pa sila nagkakaroon ng anak. 19 years na silang mag-asawa. So, ibig sabihin, 40 plus 19, 59 years old na, magiging senior na si Isaac. Bago siya nanalangin sa Diyos na magkaroon ng anak. So, nagkaroon naman ng anak, no? Sinagot. So, sa 22, sa verse 22, when the children inside her were struggling with each other, she said, "If it's like this now, what will become of me?" So she went to ask the Lord. So nagkaroon po ng pagbubuntis yung asawa ni Isaac na ambal. No? Ambal sila, pero nasa tiyan pa lang, magkakagulo na. Kaya hirap na hirap yung nanay nila. No? Kaya nung hirap na siya, nagtanong siya sa Diyos. Nagtanong. So ang sagot ng Diyos sa kanya, sa 23, the Lord said to her, 2 countries are in your womb. Dalawa daw na bansa ang nandun sa kanyang sinapupunan. 2 nations will go their separate ways from birth. 1 nation will be stronger than the other. The older will serve the younger. Yan. Bago pa sila yung panganak, meron ng prediction ng Diyos sa kanila. No? So when the time came for her to give birth, she had twins. Dalawa nga yung anak niya, no? Tapos, ano po nangyari? Sa 25, the first one born was red. His whole body was covered with hair. So they named him Esau. Ang ibig sabihin pala ng Esau o Esau ay hairy, no? Kulit-pula, talagang puno ng balahibo, no? Balahibo talaga si Esau o si Esau. Afterward, sa 26, his brother was born with his hand
holding on to Esau's heel. And so he was named Jacob. Ang ibig sabihin naman, heel. Imagine ninyo, no? Paglabas ni Esau, kasunod niya agad si Jacob. At nakahawak pa doon sa kanyang paa. Ayaw siya talaga pakawalan. Grabe, no? Bagong panganak ka, ha? Sipin niyo. Nakahawak siya doon sa paa. So Isaac was 60 years old when they were born. Imagine niyo, no? Senior na siya nung magkaroon siya ng anak. Bagay, yung tatay niya, 100 years old na nga eh. Nung ipanganak siya, no? So sa 27, they grew up. So lumaki na yung magkapatid. Esau became an expert hunter, an outdoor man. Jacob remained a quiet man, staying around the tents. Yan. So magkaiba sila ng galit, no? Itong si Esau, adventurous. Gusto niyang mangaso, no? Hunter. Yun ang gusto niya. Ito naman si Jacob, tahimik lang. Doon lang siya sa bahay. Ikot-ikot lang doon, ano? Siguro natututong magluto, maglaba. Kasama siya ng nanay niya. So, ano nangyari dahil sa ganong kanilang pag-ugali? Sa number 5 point natin, there was favoritism between Esau yan, hindi and Jacob from their parents. So, sa 28, sabi po dyan, because Isaac liked to eat the meat of wild animals, he loved Esau. However, Rebecca loved Jacob. Kasi sila palagi nung magkasama sa bahay. Ano? Tinuturuan niya siguro magluto si Jacob. At okay lang naman sa kanya. No? So nagkaroon ng favoritism kasi gustong kumain ni Isaac ng mga meat, ng wild animals. Si Rebecca naman, palagi sila magkasama ni Jacob. So sila magkasundo. So number 6, Esau sells his birthright. Ano ba yung birthright? Pag ikaw ay panganay, sa Bible, ang pamana sa iyo, doble. Mahalaga ang birthright? Hindi. Mahalaga, di ba? Napakahalaga sapagkat ang laki ng privilege. Doble ang pamana sa iyo at marami pang kasamang blessing yan. No? Bilang ikaw ang panganay. Pero binenta ni Esau. Sa 29, once Jacob was preparing a meal when Esau, exhausted, came in from outdoors. So sabi ko nga, natuto magluto itong si Jacob. No? Siguro masarap magluto dahil naamoy ni Esau eh. Ayan. So 30, so Esau said to Jacob, let me have the whole pot of red stuff to eat. The red stuff, I'm exhausted. This is why he was called Edom. So sabi niya, pagod na ako, bigyan mo ko ng makakain. No? Bigyan mo ko yan sa malaking bandyado. So sa 31, Jacob responded, first, sell me your rights as firstborn. So, tuso rin talaga itong si Jacob, ano? Sinamantala niya agad yung pagkakataon. Gutom ka, ha? Gusto mo kumain. Ayan. Oh. Benta mo muna sa akin. Bigay mo muna sa akin yung iyong rights as firstborn. Ano sagot ni Esau? I'm about to die. Esau said, what good is my inheritance to me? Kumbaga, itong si Esau, ang importante sa kanya, yung oras lang na yun eh. Gutom ako eh. Wala akong pakialam sa birthright. No? Basta gusto ko mabusog sa oras na ito kasi gutom na gutom ako. Mamatay na ako sa gutom. Yan ang kanyang sinabi. No? I'm about to die. Ibig lang sabihin, gutom na talaga siya. Kasi galing siya sa labas eh. Palagi siyang pupunta sa bundok. Yan, nagutom siya. So, anong sabi ni Jacob ulit? First, swear an oath. Jacob said. So Esau swore an oath to him and sold him his rights as firstborn. So doon na nga. Dahil sa gutom,
Kumbaga, sabi nga ng mga writers, ito daw ang pinakamurang bili sa pinakamahal na birthright. No? Napakamura. Isang ano lang eh. Kumbaga, isang tanggihado pagkain lang eh. No? Binigay na niya yung kanyang birthright. Yung kanyang pagkapanganay. No? Then Jacob gave Esau a meal of bread and lentils. So may kasama naman palang tinapay. No? So he ate and drank, and then he got up and left. Baliwala lang sa kanya. No? Umalis na siya. Pagka busog niya, umalis na. So this is how Esau showed discontent for his rights as firstborn. So talagang hindi niya binigyan talaga, no? Yung kanyang pagiging panganay. Sabi po sa Hebrews 12:16, make sure that no one commits sexual sin or is as concerned about earthly things as Esau was. He sold his rights as the firstborn son for a single meal. Imagine niyo, no? Magkano lang yan ngayon pag bumili ka ng noodles. Noodles lang katapat niyan. No? Kalayan niyo, binenta niya. At sabi niya sa 17, Hebrews 12:17, you know that afterwards, when he wanted to receive the blessing that the firstborn son was to receive, he was rejected. Nasa bandang huli ang pagsisisi. No? So nung ma-realize niya na bakit ito nga ba binenta? Napaka-importante ng birthright. So even though he begged and cried for the blessing, he couldn't do anything to change what had happened. So yun nga, nagsisi siya, no? Kahit nag-iyak siya, nakiusap siya, wala na. Tapos na. Kumbaga sabi ni Pastor Ben, tapos ng boxing. No? So, wala na siyang magagawa. Okay, so hanggang doon lang po tayo kasi chapter 25 lang tayo. So ulit. Chapter 26 naman. No? So para po sa summary, Abraham's death and his descendants. Genesis chapter 25, Scripture, the whole of chapter 25 of Genesis. Verse 1, Abraham married again, and his wife's name was Keturah. Keturah gave birth to the sons of Abraham, Shimrah, Jokshan, Medan, Midian, Isbak, and Shua. Abraham took another wife in his old age. Abraham left, number 2. Abraham left. Yan. Everything to Isaac, but also gave gifts to his other sons by Keturah. Number 3, the lineage of Ismael. Number 4, the birth of Esau and Jacob. There was favoritism. There was favoritism between Esau and Jacob from their parents. So, kanya-kanya sila ng paboritong anak. No? And then, Esau sells his birthright. Ayan. So, para po sa ating conclusion, kaya po lahat tayo ito ngayon, mga kapatid. Tayo po ay nanalangin at awit po sa ating So, dapat po ay pinapahalagahan natin yung ating tinatawag na birthright in Jesus. Ano? Tayo po'y pinanganak na muli sa family ng ating Diyos. Ano? All spiritual blessings. The blessing of being chosen by our Lord Jesus Christ. Sabi na tayo po'y pinili ng ating Diyos. Ano? Yung ating adoption into God's family. Yung ating complete acceptance by our Lord Jesus Christ. Yung redemption, pag-ano sa atin, the slavery of sin. Yung tunay na total forgiveness sa lahat ng ating mga kasalanan. The
riches of God's grace, yung grasya ng Diyos na pinagkaloob niya sa atin. The revelation and knowledge of the mystery of God's will. An eternal inheritance. The guarantee of the indwelling Holy Spirit. Yun pong lahat ng yan, yung ating pong pinagkaloob sa atin ng Diyos nung tayo ay naging kanyang mga anak. Natupad sa atin yung aklat ng John 1:12. All who receive Him, He gave the right to become children of God. Yun po pinagkaloob sa atin lahat. So we should not neglect any of this birthright given to us when we were born again into the family of God. Huwag pinag-glory, tayo po sa magaling manalangin. Maraming Diyos na nakapangyarihan sa lahat, maraming salamat pong muli sa amin pong napag-aralan ng iyong mga salita sa umaga nito. Salamat po sa paalaala na dahil sa kami naging mga anak mo, hindi namin dapat baliwalain ang aming pong birthright sa pagiging anak mo, Diyos. Sa pamagitan ng aming pagkapanganak na muli para sa maging bahagi kami ng family na aming amang Diyos. Maraming salamat po, Diyos, sapagkat hindi dahil sa iyo ay hindi mangyayari ang lahat ng ito sa bawat isa sa amin. Tunay nga, Panginoon, na kinakailangan namin bantayan at ingatan ang aming pagiging anak mo sa araw-araw ng aming buhay. Habang muli, ingantay namin ang iyong muling pagbabalik. Maraming salamat po sa kalakasan, physically, spiritually, upang lahat ito ay magkaroon ng katuparan sa buhay ng bawat isa sa amin. Purihin ka, Diyos, purihin tayo ng mga ansang malangin sa pangalan ng Panginoon Jesus sa lahat ng sabi na Amen. Palakpakan po natin. Just see, then all the earth rejoice, all the earth rejoice. It wraps itself in light, and the dark
How great is our Muli po ay dadaan po tayo sa kabibigan. Let us pray. Father in heaven, once again, we come before you, O God. We want to thank you, Lord, for everything that you are giving to us, O God. Lord, thank you so much, Father, that every day in our lives, we can come before you. We can acknowledge you, your presence, Father, anytime, any day, oh God. Thank you so much for this privilege that you are giving us. We want to praise you, Lord. We want to worship you. We want to exalt your name, oh God, because you deserve it, Lord. We want to love you, oh God, for who you are. For you are our God. You are the God of our fathers, the God of our forefathers, the God of our ancestors. You deserve everything, O God, for all the praises, for all the worship, O God, that your children should be giving you, O God. Thank you for the rights, Lord, that you have given us. The right to be your children, O God. Thank you so much, Lord. From our hearts, we want to bring all those praises, Lord. Thank you, O God. Thank you for this day, for this wonderful day that you have given us, O God, to be with you always. Lord, thank you so much. We cannot express our gratefulness, O God. It's not enough, Lord, for everything that you are doing in our lives. Lord, thank you. In spite of our forgetfulness, in spite of our hard-headedness, oh God, you are there. You are there, Lord, to help us to accept as holy, oh God. No matter what, Lord, you never left us, oh God. You will never leave us, Lord. No matter what, oh God. Thank you so much. Lord, and this day you so God that we have given, Lord, from the bottom of our hearts, Lord, we want to thank you. We want to give you back whatever we have, Lord. We want to praise you, Lord. Bless these offerings, bless these tithes, Lord, that it will be used only for your glory, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. We want all these prayers, Lord. We will
with the fellowship of the Holy Spirit. Thank you, Lord. Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y dumako sa ating mga announcement. Every Wednesday po, tuloy pa rin po ang gawain prayer meeting, 6 p.m. onwards po. Every Saturday po, ang practice ng praise and worship at ang oras po ay nakadepende sa availability ng bawat team. Every Sunday po, ang Sunday school ay 9 a.m. to 9:30 a.m. at ang start naman po ng Sunday service ay 9:30 a.m. to 11 a.m. Ngayon po, lagi po tayong mag-iingat dahil bukod po sa MPAX na kumakalat, meron pong 2 bagyo na matatamaan ng ating bansa. Lagi po tayong maging alerto at handa. Ayun po, dahil wala naman na po karagdagang announcement, tayo na po dumako sa ating doxology and benediction. Maraming salamat sa kanyang Diyos sa magandang pagtanggap ito pakilig ng iyong salita. Sana makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagayakan sa kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ng Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailan.